Pagpalang araw po. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po? Minsan pa, magandang bulahin po natin ang salita ng ating Panginoon na nakasulat po sa Biblia. Ano po? Ang tawag po rito, ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa banal na kasulatan. Ito po ginagamit ko, amen, ang Biblia ng mga pastor. Ano po? 13 simbahan, mga pastor, mamumuno, sinasanguyunan po nakasulat dito. Ano po? Ganito po nakalagay. Dito po sa sulat po ni Gawa, chapter 20, verse 35. Ito po yung nakasulat. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong ito nakalagay ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang maiina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Yesus, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ayun po ang issue po natin dito, ang sabi ni Apostol Pablo, higit pong mabuti ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ulitin ko nga po sabi niya, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ito po ang salita ng Panginoong Jesucristo. It's better to give than to receive. Kaya sabi ni Pablo doon sa una, sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang maiina. Nakalagay po tulungan yung maiina. Pinakita niya ang halimbawa at sinabi niya po sinabi ng Panginoong Jesucristo. It's better to give than to receive. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita sa oras pong ito. Sapagkat ang iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa. Maraming salamat po aming Diyos sa ngalan ni Jesus. Amen. Yan po ang ating bibigyan pansin. Marami pong taong kumisan po, alam nyo, kanya lang tumutulong ang tao ay kung meron siya sobrang pera. Pansinin nyo po na lang yung nagbibigay ng limos. Kinakalkal po yung bag. May hawak ng mga perang papel. Pero ang hinahanap niya po yung barya. Yung barya ang ibibigay sa mga pulubing umiingi ng limos o umiingi ng tulong. Samantalang meron siyang pera, iba't ibang denomination po, kung minsan merong 20 pesos na papel, 50, 100, pero ang hanapin niya po yung mamiso. Ganyan po ang pagtulong ng tao. Yung barya, ang katwiran niya, most common, hindi ko pinupulot ang pera. Tama naman po yung katwiran nila Hindi po sila namumulot ng pera, especially yung nasa abroad. Hindi kami nag-uukay ng kayamanan sa abroad. Pinaghirapan namin ito. Pero nawala yata sa kanilang kaisipan
na kung ano ang meron ka, lahat yan binigay ng Panginoon Diyos sa iyo. Halimbawa, matalino ka. Sino ba nagbigay ng talino sa iyo? Ang Diyos. Oh, malakas ka? Sino nagbibigay ng lakas? Ang Diyos. Lahat ng meron ka, kaibigan, bigay ng Diyos yan. Kaya nga sabi ni Jesus, mas mabuti yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Hindi sinabi ni Jesus na hanapin mo yung barya at ipamigay mo. Alam niyo po isang kasaysayan, yung mayaman, ang sabi niya, Jesus, anong kulang? Nagtanong po yung mayaman. Ang sagot ni Jesus, ipamigay mo yung kayamanan mo sa mga mahihirap. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Isipin niyo po yon. Kung ganun kaya ang batas. Ay, ewan ko kung meron susunod, ipamigay mo kayamanan mo. Hindi po. Ibig sabihin, alin bang mahal mo? Yung kayamanan mo o ang Panginoong Yesus? Multiple choice. Di po ba? Hindi naman po masamang maging mayaman. Pero mas maganda kung ang magpayaman sa iyo ay ang Panginoon Diyos. Kasi pag ang Diyos ang nagpayaman sa iyo, siguradong matatag yan. Pero kung ikaw lang ang nagpayaman sa sarili mo, may tendency na mawala yan. Ano po? Kasi hindi natin masabi kasi sabi nga nila, minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. Hindi po ba ganon? Kaya sabi ni Apostol Pablo, ito pinakita ko sa inyo halimbawa. Tapos binasa niya pa yung sinalita ng Panginoong Yesus. Dapat pong bukas palad tayo sa pagtulong. Halimbawa, parang ganito, simple lang. Alam niyo po, pag may umiram sa iyo, pag hindi na bayaran yung utang niya sa iyo, sigurado, hindi na kayo magbabatian. Totoo yan. Kasi ikaw na nagpahiram, magagalit ka. Ang sasabihin naman ng pinahiram mo, wala akong pera eh. Makulit ka pala eh. Kung minsan ang galit yung umiram pa. Di po ba totoo yan? Ako meron lang ako simpleng payo. Meron kang hawak na 50 pesos. May lumapit sa iyo. May dalang plancha. Sabi niya, sasanla akong 200. Anong gagawin mo? Ako, para sa akin po hindi ko nakukunin yung plancha. Ibibigay ko na lang yung 50 pesos. Pero sasabihin ko yan, hindi utang yan, bigay ko sa iyo yan. Di wala kang kahaway. Nakatulong ka. At yung tinulungan mo, matutuwa pa. Anong sasabihin sa iyo? Ay, salamat. God bless. Kita mo? Kung sinermonan mo, hindi mo na pinahiram, sinermonan mo pa. Baka mag-away kayo. Hindi po ba ganon? Kaya sabi ng Panginoong Yesus, mas mabuti ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Huwag nyo naman pong gawin dahilan ito. Lagi na lang kayo nakapalad sa kanya. Huwag naman. Ano po? Dito po, babasahin ko pa yung sinabi ni Pablo sa Galacia. Galacia 6:10.
Kaya nga, basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. So, dalawa tutulungan mo. Yung mga tao at yung kapatid sa pananampalataya, ang sabi po ni Apostol Pablo. Di po ba? Oh. Sa lahat ng pagkakataon, pag may pagkakataon ka, tumulong ka. Kung wala, di wala. Eh kung meron ka naman, sabi ko nga po, Mare, sasangla ko po 200 itong plancha. Eh nakita mo yung plancha, maganda. Eh pinag-interesan mo ang ginawa mo. Mare, ito ng 1,000. Oh. Sa tingin mo, pag hindi niya nabayaran yon, siyempre kukunin niyo yung plancha. Ano yon? Pananamantala sa iyong kapwa. Yung kahinaan ang kahinaan ng iyong kapwa, sinamantala mo. Dahil gustong-gusto mo yung plancha niya, kaya binigyan mo ng 1,000 para hindi niya mabayaran. Kasi usually, pag may mga ganyan, pairam ng 200 itong plancha, 1 linggo lang ibibigay ko. O, kumisan nga, 3 araw lang iniiling eh. O, di po ba? Huwag niyo pong samantalahin ang kahinahan ng kapwa niyo. Lalo na kung nasa panahon na sila po'y nangangailangan. Kailangan po bukas palad kayo. O, kung meron ka, tulungan mo eh. Kung wala, di wag. Wala ka naman eh. Pero, huwag mong samantalahin ang kapwa mo. Ano pong nakalagay? Sabi ni Pablo, tumulong ka sa iyong kapwa-tao. Sa lahat ng pagkakataon. Ano po? Kasi meron pang sinabi siyang Panginoong Yesukristo dito sa Mateo 22. Ano pong sabi ng ating Panginoong Yesukristo? Aanapin lang po natin, babasahin ko po. Tungkol po sa pagmamahal ito, tungkol sa pag-ibig. Ito po. Sa 22 ng Mateo 34, nagtipon-tipon ng mga Pariseo nang mabalita nilang napatahimik ni Jesus sa mga Saduceo. 35. Isa sa kanila na dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. 36. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. 37. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. 38. Ito ang pinakamahalagang utos. Kasi ang tanong dito ay, Guro, alin po pinakamahalagang utos? Maraming utos. Ang tanong nitong nagtatanong, yung pinakamahalaga ang gusto niyang matutunan. So, ang sagot ng Panginoong Yesus, simpleng-simple. Mahalin mo ang Diyos ng, anong sabi niya po? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Hindi kalahating puso, kundi yung buong puso mo. Ibibigay mong lahat sa Diyos. Buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Sa madalit salita, in short, mahalin mo ang Diyos ng iyong buong pagkatao. Ang buong pagkatao, ibigay mo sa Diyos. Yan ang pinakamahalagang kautusan sa utos. Ano po? Yun ang sagot ng Panginoong Yesus. Ngayon, meron pang kasunod. Anong kasunod? Ito naman, 39.
Ito naman ang pangalawa. O, meron pa po palang pangalawa. Utos, yung unang utos po, pinakamahalaga. Meron pa palang ikalawa. Ano pong sabi ng Panginoong Yesus? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Parang ganito lang po yan. Ayaw mong namumura ka? Ayaw mong mapagsasabihan ng masamang salita? Huwag kang magmura sa iyong kapwa. Huwag ka rin magsalita ng masama sa iyong kapwa. Lahat ng ayaw mo sa iyong gawin ng tao sa iyong sarili, huwag mong gagawin sa iyong kapwa. Oh. Kasi nakalagay po doon, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kung paanong inaalagaan mo ang iyong sarili, dapat ganun din po ang pagtingin mo sa tao. Oh. Yung ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gawin sa iyong kapwa. Napakalaga po, ano? Pero tandaan niyo po, hindi mo magawang mahalin ang iyong kapwa hanggat hindi mo minamahal ang Diyos. Hindi mo magawa yan. Kailangan sundin mo muna yung una at saka mo masusunod yung pangalawa. Ano po? Ano po ba ang pag-ibig sa Diyos? Kasi mahalin mo eh. Sa unang 1, meron pong binabanggit naman si Juan. Basahin po natin. Ayon po kay Juan, sa unang 1, ano pong sinasabi niya? Dito po, no? Magnifying glass para hindi tayo malito. Sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Unang 1, 5, 3. Ano daw po ang sabi ni Juan? Ipakita mo ang pag-ibig mo, pagmamahal mo sa Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang utos. Anong utos ng Diyos? Mahalin mo kapwa mo. Ay, huwag mo po sasaktan ng kapwa mo, lalo na yung mabibigat ang kamay. Konting pagkakamali ng kapwa mo, sinasaktan mo. Sinasampal mo, binabatukan mo, tinatadyakan mo. Oh, baka ganyan ka, kaibigan, na nanonood ng video ito. Tapos minumura mo pa mula bumbunan hanggang talampakan. Kaya sabi ko nga po, alam niyo po ba kung lahat ng minumura ay nadudurog, ay marami ng taong durog. May mga reliyon po, yung leader nila nagmumura eh. Pagkatapos sasabihin niya, sige nga, patunayan ninyo na nagmumura ako. Nagmura na nga, patutunayan pa raw daw po. Oh, sabi ko nga, mukhang may sapi ito ah. Nagmura na. Tapos patutunayan pa raw. Hallelujah. Kaya sabi ko, iglesyang palamura ito. No. Minsan yung leader niya, ay yung miyembro niya, tinanong ko eh. O ano, hindi ba si ganito? Yung leader niya. Di ba nagmumura yon? Nung una, ayaw niya sumagot eh. Nung kilalahonan, sabi niya, nagmumura ka, pero ako hindi ako nagmumura, sabi niya. Ang tanong ko lang naman sa iyo, ganito. Yung bang leader nyo, hindi nagmumura. Eh, nung una, ayaw mo nga sumagot eh. Pero talagang hindi maiwasan. Talagang nagmumura siya, kako. O, hinamin din naman ng miyembro niya, nagmumura. O, di po ba? Miyembro na nga niya eh. Sumangayo. Okay, paano daw po? Basahin nga natin muli, sinulat ni Juan. Sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. Hindi po pala mahirap sundin. Mahirap ba yung mahalin mong kapwa mo? Eh, yung iba naman po,
o utos ng Diyos, mahalin daw ang kapwa. Ayun! na, nangingiti po ako kasi pagka ganun ng mga usapan ng mga Pilipino po, magaling dyan eh. Sige, wag na po natin ano yan eh. Ginagawa ko lasisi. Ano po? Kaya sabi nila, hindi ba utos, mahalin mo? Hindi ganon. Iba yung gustong gawin ng mga malilikot ang utak. Ano po? Mahalin mo in the sense na wag mo siyang gawin ng masama. Kasi involved ang sarili mo eh. Yung ayaw mong mangyari sa iyo, wag mong gawin sa kanya. Ah. Ibig sabihin po, kung meron ka pong respeto sa iyong sarili, irespeto mo rin yung kapwa mo. Pagdating ng araw, malay mo magkabaligtad sa sitwasyon. Siya yung nakakahangat, ikaw naman yung nasa baba. Ah. Kung minsan nasabi ng tao, lalo na yung mga iba, pag hindi mo nabigyan, sana wag mangyari sa iyo, nangyari sa akin. Parang ano po eh, parang may pananakot. Pero kung minsan nangyayari po talaga, na yung matapang, biglang naghira. Ano po, kaya tandaan niyo po, pantay-pantay lang tayo sa Diyos. Walang mahirap, walang mayaman. Kaya po sabi ng Panginoon Diyos, mahirap ka man, mayaman ka, makinig ka. Makinig ka sa aral ng Diyos. Oh, ito po, may babasahin po tayo. Ano po ang inihiling ng Diyos sa atin, mga nilikha niya? Babasahin ko po para lang po sa kalinawan. Ito po sa may awit 49. Uno, bawat isa ay makinig ang sino paman. Kahit saan naroon ay makinig ang nilalang. Tayo po yung binabanggit na nilalang dito, kasi created po tayo ng Diyos, nilalang tayo o ginawa. Sa 2, kahit ikaw ay dakila o amak ang iyong lagay, makinig ng sama-sama ang mahirap at mayaman. Itong aking sasabihin, salitang may karunungan, ang isipang ihahayag, mahalagang mga bagay. Ano po sabi ng Diyos? Mayaman, mahirap, duka, o hindi man, mayaman, o ano man. Sabi ng Panginoon Diyos, sama-sama makinig. Oh. Kasi mahalaga po ang ipapahayag ng Diyos. Oh. Kaya lahat po tayo inuobliga ng Diyos makinig. Ayun, pag napakinggan mo yung turo ng Diyos, anong turo ng Diyos? Mahal mo ba ang Diyos? Isundin mo ang gusto niya. Yun ang pagmamahal. O, di po ba? Kahit hindi mo sabihin, Panginoon Diyos, mahal kita. Kahit hindi mo sabihin, basta sinusunod mo yung gusto niya, yan ay pagmamahal mo sa Diyos. Parang sa barangay, halimbawa, nire-respeto mo ang barangay niyo, huwag kang gagawa ng masama sa inyong lugar. Oh. Ano yan? Tanda ng pagmamahal mo sa mga namumuno. Yan po ang pagmamahal. Mahalin mong kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Utos ng Diyos yan. Kaya kung tayo po ay mga nakakahunawa, normal ang kalagayan, sundin po natin. Maliwanag ang sabi ng Panginoong Yesus, it's better to give than to receive. Yan po nakalagay. Kaya kung meron po mang humihingi ng tulong, sa abot ng iyong makakaya, kung meron kang magagawa, tumulong ka.
Marami naman pong parahan ng pagtulong eh. Ano po? Maraming parahan. Malay nyo. Ano po? At saka yung pagtulong sa kapwa, tignan nyo po ang binabanggit na pangako sa matulungin. Sa 41 ng awit, verse 1, mapalad ang isang taong matulungin o tumutulong sa mahirap. Si Yahweh ang kakalinga kung siya na may mabagabag. O, kita nyo po, kapag pala matulungin ka, pag dumating yung bagabag o yung problema, in short, problema, ang Diyos po, tutulungan ka. Kasi tumulong ka eh. Babayaran ng Diyos yun. Yung ginawa mong tulong sa iyong kapwa. Ano po? Iyan na nakalagay oh. Sa verse 2. Buhay niya'y iingatan, si Yahweh lang ang may awak. Sa kamay man ng kahaway, hindi siya masasadla. O kita nyo? Mismo sa iyong mga kahaway, ililigtas ka ng Panginoon Diyos. Hindi ka niya ibibigay sa mga kahaway mo. Ano po? Sa 3. Si Yahweh ang tutulong kung siya ay magkasakit. Ang nangihina niyang lakas ay ganap na ibabalik ko. Kita niyo po? Pag may sakit ka, manalangin ka. Diyos ko, tulungan mo po ako na muling bumalik ang dati kong lakas. Eto, pangako. Eh kung wala kang itinanim na kabutihan sa iyong kapwa, paano yan? Anong titignan ng Diyos sa iyo? Oh. Kasi yung pangako sa tumutulong. Eh, hindi ka tumulong, meron ka namang kayang itulong. Naging maramot ka. Oh. Anong mangyayari sa iyo? Hindi ka nakakasunod sa utos ng Diyos. Simpleng utos lang eh. Hindi mo magawa, nagdadamot ka pa. Oh, tandaan niyo po yan. Lahat po tayo pare-pareho sa Diyos. Mayaman, mahirap, duka, aba. O ano man ang kalagayan mo sa buhay, ang sabi ng Panginoon Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa. Oh, maliwanag po ba? Mahalin mo. Huwag mo sasaktan. Lalo na yung iba po, yung mabigat ang kamay. Yung asawa niya. Pagod na po yung asawa, sinasaktan pa. O, di po ba? Konting pagkakamali ng asawa mo. O, wala kang kapasisiyahan. Antimano, aya. Meron na po ako nakitang ganyan. No? Kawawa yung babae. Black eye. Sa bagay, nun lang po. Ay, kahit kayo po, nakakita naman siguro kayo eh. Kahit hindi na ako magsabi, kayo man. Sa inyo bang mga sariling buhay, baka nakakita ka. Di po ba? Na mabigat yung mga kamay. Hallelujah. Bawal. Ano po? Ayun. Dito po sa Kawikahan, basahin ko po, meron po nakalagay dito. Sa Kawikahan, ito po, dito po sa Kawikahan 14:21. Ito sa
Second paragraph. Ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Sa 31, ang umaapi sa mahirap ay umahamak sa may kapal. Oh, umaapi sa mahirap. Mahirap na nga, apihin mo pa. Bakit? Gaano ka ba kagaling? Gaano ka ba kayaman? O nakakariwasa ka ba sa iyong buhay? Kung mahamak mo yung kapwa mo, ganun-ganun na lang, kaibigan. Huwag po, mag-ingat po kayo. Lalo na po yung nakakahangat sa buhay. Kala mo, mga Diyos sila. Huwag. Ingat po kayo. Ano po ang gusto ng Diyos? Una, mahalin mo siya. Yun ang pahayag ng Panginoong Yesus eh. Ikalawa, mahalin mo kapwa mo. Oh. Yan po ang tunay na pag-ibig. Pero sabihin mo, mahal kita pero sinasaktan mo naman. Yung iba, hindi mo nga sinasaktan physically, pero sinasaktan mo naman siya emotionally. Kaya sabi nila, hindi baling paluhin mo na ako. Tama lang yun. Pero isaktan mo yung damdamin ko. Yung iba po, nagiging ano sila. Ano ba tawag doon? Depression. Hindi makayanan ng isip, nadidepress po sila. Bakit? Kasi nga po, minsan masakit kang magsalita. Wag. Mahalin mo kapwa mo. Kasi ikaw mismo, mahal ka ng Diyos. Kaya kung merong pagkakataon, ano man yung meron ka, gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, hanggat nabubuhay ka. Kasi pagkamatay mo, wala ka naman madadala eh. Madadala mo ba yung kayamanan mo? Kaya sabi ko nga po, kung yun lang mga mayayaman sa Pilipinas, magtulong-tulong sila. Ang dami pong mga Pilipinong mahihirap, walang sariling bahay. Yung ibang mayaman, meron silang bahay 5. Pero sino nakatira? Caretaker. Yung iba po, sa Amerika pa yung bahay nila. Isipin nyo po. Kaya sabi ko, kung magtulong-tulong lang yung mga mayayaman sa Pilipinas, wala pong Pilipinong walang sariling bahay. Lahat magkakaroon, pero maramot po ang tao. Anong katwiran? Aba, pinaghirapan ko yata ito ah. Tapos ipamimigay ko lang. Yun po sinabi ng Panginoong Yesus doon sa mayaman. Napakayaman. Sabi niya, Panginoon, ano po ba kulang? Tapos binanggit ng Panginoong Yesus yung mga kautusan. Nagawa ko na pong lahat yan. Religyoso pa. Nagawa ko ng lahat. Sabi ni Jesus, kung ganon, ipamigay mo, kayamanan mo sa mahihirap. Then, bumalik ka, sumunod ka sa akin. At iniwan siya ng binatang mayaman. Tayo magawa. Mahal niya po yung kanyang kayamanan. Yun ang Diyos niya. Dino-Diyos po ang kayamanan. Kaya sabi ni Jesus, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Yung po palang kayamanan, Panginoon po pala. You cannot serve two masters. Ang Diyos at ang kayamanan. Kayamanan pala, dino-Diyos ng tao. Hallelujah. Sana kaibigan, ikaw na nanonood ng video ito, i-share mo naman sa iba. No? At
Kayong mga nasira, ni-share nyo rin po sa iba. Malay ninyo, makatulong po kayo. Malay ninyo, yung masira ninyo, maramot. Nung marinig po ako sa video ito, malay ninyo, magliwanag po sa kanyang isipan ang salita ng Panginoon. Ano po, salamat Panginoon Diyos sa liwanag ng iyong pagtuturo. Kami po palang mga tao, hanggat may pagkakataon, gumawa po kami ng mabuti sa kapwa. Ano po, kasi una, mahalin ka namin. Ikalawa, mahalin ang kapwa namin. Hindi po namin pwedeng mamahalin ang kapwa namin na hindi po namin minamahal kita. Panginoon Diyos, salamat po. Nawa yung mga nanonood ng video ito, buksan mong puso nila at isip. Kung sila man ay nagdarahan ng kabigatan ng buhay, yung paghahalin po. Kung sila man ay dumaranas ng iba't ibang karamdaman, yung pagalingin sila. Ito po ang aking kahilingan sa ngalan ni Jesus. Kaibigan, minsan pa, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. I-share nyo naman po sa iba itong aking munting video. Po, God bless us all. Hanggang dito na lamang po ang aking munting video. Ayan po in Christ alone. Tandaan nyo po yan. Kapag may Christ ka, sigurado makasusunod ka. Amen po ba, kaibigan? Amen. God is good all the time. All the time, God is good. Amen. Amen. Bye-bye.